Tatay na sinamahan sa pagtakbo ang anak niyang hindi makalakad. Magsisimula itong lahat kay Dick Hoyt at sa panganay niyang si Rick na merong cerebral palsy dahil sa komplikasyon nung pinapanganak nga siya. Kahit hindi makapagsalita, kaya namang makapag-usap ni Rick via computer nga lang kung saan ginagamit nga niya yung paggalaw ng ulo niya para ma-spell yung gusto nga niyang sabihin. Lumaki naman ng maayos si Rick kasama nga yung pamilya niya kahit hindi nga siya makagalaw, pero in 1977, dito nga aayain ni Rick yung tatay niya na sumali nga sa isang takbuhan para makatulong sa kaklase niyang naaksidente. Again, ulo nga lang yung kayang magalaw ni Rick, so paano nga ba siya makakasali sa isang race? Nagkaroon kasi ng fun run to raise funds para nga doon sa kaklase nga niya na aksidente at dito na nga niya inaya yung tatay niya kung saan sinabi nga niya, "Dad, I have to do something for him. I want to participate. I have to show him that life goes on even though he is paralyzed. I want to be in the race." Noong una, nag-aalangan nga si Dick kasi nga nasa 40s na siya tapos hindi pa nga siya physically active. So ayun, may hirapan nga siyang magsimula. Pero ayun nga, para sa anak niya, kahit hindi nga siya ready, tumuloy nga sila doon sa karera para nga kay Rick kung saan dito nga tumakbo si Dick at tinulak-tulak nga lang niya itong anak niya sa buong karera hanggang sa dulo. Kahit pagod na pagod, hindi naman ito naramdaman ng tatay niya lalo na nga nung sinabi ni Rick na, "Dad, during the race, I felt my deficiency disappear." Tuwang-tuwa naman itong si Dick kasi nga sobrang saya nga nung anak niya sa pagsali nga doon sa karera na ang sabi pa nga ni Rick, para nga daw siyang ibon na nakalaya nga lang tapos naramdaman din daw ni Rick na kaya din daw niyang tumakbo katulad ng ibang mga bata. Dahil dito, may naisipan ngang gawin yung tatay niya na gagawin nga nila sa mga sumunod na taon at dekada nga. Nagsimula ngang mag-training ng maayos itong si Dick and kinondisyon nga niya yung katawan niya kung saan dito nga sila sumali ni Rick sa 1979 Boston Marathon. Kahit pinagtitinginan sila, hindi nga ito pinansin ni Dick kasi ayon sa kanya, wala siyang pakialam sa ibang tao as long as magiging masaya nga yung anak niya. Tinutulak-tulak nga lang niya itong si Rick habang tumatakbo nga siya hanggang sa umabot nga sila sa pinakadulo. Hindi pa nga sila nakontento sa mga marathons and sumali din sila ng mga triathlons na hindi nga naging madali dahil sa kondisyon nga ni Rick, lalo na't may swimming and biking na dito. Para makasali, ginawan nga ni Dick si Rick ng proper equipment para nga mas maging madali yung pagtutulak niya sa kanya, para nga doon sa mga marathons and triathlons, and nag-request nga din sila ng konting adjustment doon sa mismong mga organizers para nga makasali pa rin sila. Katunayan, sumali and natapos nga nila ng ilang ulit ang isa sa pinakamahirap na triathlon, which is yung Ironman triathlon nga. Tulak-tulak na Dick si Rick habang tumatakbo, hatak-hatak niya habang lumalangoy, and nakaupo naman sa harapan ng bike si Rick habang nagpepedal nga itong si Dick. Ang nakaka-proud pa nga kay Dick, kahit na hatak-hatak and tulak-tulak nga niya yung anak niya, never silang naging last place doon sa race. Tunayan, ang personal record nga ni Dick for 5-kilometer race kasama nga yung anak niya ay 17 minutes. Oo, 5 kilometers for 17 minutes lang. Tingnan mo, pati sila nagwawala. At ang sinalihan nila, hindi nga sila sumuko kahit gaano pa nga katagal yung inaabot nga ng mga race. Dahil nga maraming nakakakita sa kanila, maraming nga rin yung namangha and na-inspire nga sa kwento nila, kaya naman may mga nagbibigay nga sa kanila ng mga incentives and mga papuri nga din. Kahit tumatanda na, sali pa nga din sila ng sali, pero hindi naman ito naapektuhan ng pag-aaral nga ni Rick na nakapagtapos na nga ito ng education degree sa Boston University. Yun kay Rick, naging malaking tulong yung pamilya niya, lalong-lalo na nga yung suporta ng tatay niya para mas gumaan nga yung buhay niya at mabigyan nga daw siya ng pag-asa despite yung condition niya. Sumali nga lang sila ng sumali ng mga race hanggat kaya nila, but eventually, kinailangan nga rin nilang mag-retire dahil sa tumatanda na rin sila at nagiging mahirap na rin yung pagsali sa mga race na ito. Pinakahuli nilang race together ay noong April 21, 2014 sa pang 32nd na pagsali nila sa Boston Marathon. Pero ayun nga, ilang taon nang makalipas, on March 17, 2021, tuluyan na nga nagpahinga si Dick sa edad na 80 years old, and 2 years later, on May 22, 2023, sumunod na din si Rick sa kanyang edad na 61 years old. Kabuuan mula 1977 hanggang 2016, nakatapos sila ng mahigit 1,130 endurance events, 72 na marathons, kabilang dito ang 32 na Boston Marathon and 6 na Ironman Triathlon. Ayon pa nga sa mismong direktor ng Boston Marathon, it's hard to believe they both have now passed on, but their legacy will never blank. Dick and Rick Hoyt have inspired millions around the world. We will always be grateful, Rick, for your courage, determination, tenacity, and willingness to give of yourself so that others too could believe in themselves, set goals, and make a difference in this world as you have.